babalik ang schoolmates, boss. Siyempre, boss pa rin ang tawag sa kanya. Lucio na lang po, Lucio. Bossing, wow. Medyo ano lang ako doon, adamant lang ako na boss yung tawag sa kanya dahil nagulat talaga ako sa viewership niya. And speaking of viewership, syempre napunta na tayo sa mga audience mo. Sa tingin mo as an influencer, kung ikaw ay merong platform with your co-influencers, ano sa tingin mo yung dapat maging considerations nila before actually doing pranks? Paggagawa kasi ng pranks minsan, para sa akin kasi, kung mapapansin, ewan ko kung napapanood yun yung mga pranks ko, bibihira akong gumawa ng pranks na nagawa na. Lahat Medyo ng bago pranks talaga ko talaga bago. Kaya mas gusto kong ako yung ginagaya. Kaya hindi ko rin masagot kasi hindi ko talaga kinasanayan na porket pranks yung gagawin kong content, porket nag-viral ito, gagayahin ko. Hindi ko siya ginagaya talaga. Gumagawa ako ng sarili kong twist, kwento, and nag-i-improvise talaga ako ng sarili kong prank. Gagamit yung imagination ko. Pero kung yun nga, babalikan natin yung tanong mo para sa ibang mga gustong gumaya ng pranks. Para lang sa akin, para hindi na kayo ma-stress and hindi nyo napagdaanan yung mga pinagdaanan kong problema. Siguro iwasan lang natin yung mga dugo. Kahit pa sabihin mong pranks yan. Isa yan sa minsan na dahil technology, AI na, nami-misunderstand na ng AI yung dugo talaga yan. So, flag, restriction, warning agad. Mga baril, kahit laruan yan, so automatic rin yan. Trigger yun, iwasan na lang yung mga ganun. Pero, sa reaction naman ng napaprank, siguro iwasan din nila yung sobra na tumili, umiyak. Okay lang naman yung magulat, pero yung umiiyak na kasi pwede na maging bullying yun. Papasok na siya sa bullying. Hindi na siya comedy. Kasi inaano mo na talaga yung feelings niya. So, yun. Dapat kasi pag sa pranks, napansin ko lang, nung ngayon, kailangan, pag na-prank mo na, and then nagulat na or umiyak na, dapat bigla mo nang bawiin. Like, pranks lang to, wag mo nang palalain. Or kung gusto mong palalain, off ka muna. Huwag mo nang isama dun sa vlog mo para hindi ka... Yun lang yung matitips ko. Para hindi na nila pagdaanan yung mga problema na pinagdaanan ko. That's why marami akong page dahil nare-restrict na nare-restrict. Yun, para hindi na nila pagdaanan. Iba rin kasi yung may community guidelines din about yung mga But I'm sure naman na it was all in good faith. Hindi naman yun, there was no ill intent for most of the content creators naman talaga. It's all just for good fun. So, sir, sa tingin mo, hanggang kailan magiging patok ang pranks online? Siguro, Lucio and Mark. Ako, para sa akin, hanggang apo ng apo ng apo. Kasi hindi malalaos yung pranks eh. Hindi siya fun, no? Kasi actually, narinig ko kanina, pinag-usapan nyo na yan, dati pa lang, bata pa lang ako. May mga mali na. So, siyempre, mas na-evolve lang ngayon. Like, siyempre, sa technology. Sumasabay din yung prank sa technology. So, tingin ko kung ano man yung mangyari in the future, sasabay lang din yung prank doon. Ganun lang din yung mangyayari. Nararamdaman ko. Tsaka kasi, sino bang may ayaw matawa? Parang feeling ko, ayaw sumaya. Kaya feeling ko hindi siya maluluma or malalaos. Pwedeng malaos yung nagpa-prank. Pero yung prank, hindi malalaos. Doon ako mas naniniwala. Ako, pwede akong malaos in the future or... Hindi yan, for sure. Pero ganun yun, ganun. Yung prank, hindi. Pero kung hindi na yun yung content, ano yung magiging alternative content? Actually, may alter ego ako sa mga nakakilala sa akin talaga. Dream ko yung mga ganito, studio. Kasi talaga ako, tech reviewer ako. Wow! Tech reviewer, nag-unbox ako ng mga kung ano-ano. Ng phone. Diyan ako nag-umpisa. And then, diyan ako nakilala as Boss Lucio. Matino. Seryoso. Tapos hindi talaga ako tumatawa doon. As in seryoso, medyo may comedy siya, pero seryoso siya. And then, nagkaroon lang talaga ng break na ganito, nag-comedy. Mas nag-full-time ako dito. So yung ano na lang, minsan-minsan na lang. Side hustle mo na lang. Pag feeling mo hindi ka natatawa today, say, magre-review ako. Sayang pa rin kasi syempre, naka-server play button ako doon. Parang pag nakikita ko yun, sayang to, pinaghirapan ko to dati. Parang, yun yung aim mo or goal mo. Siya ma-exert ko lang, no? Kasi sabi ni Boss Lucio, sir, ito tanong ko po sa inyo. Sabi niya po kasi, pwede kasing, hindi natin mag-guess kung hanggang kailan yung buhay talaga ng prank culture, no? Pero, yun nga, maaaring maprolong hanggang sa kaapu-apuhan natin, maranasan nila yung prank culture. And in your perspective, sir, tingin niyo po ba habang
nagkakaroon po tayo ng mga innovations and everything. Habang nagre-request po yung mga tao ng more contents, like, yan nga, mga pranking contents po. Tingin nyo po ba mas magre-request pa po sila ng mas mga malalaking prank contents in the future? Ang kaibahan kasi, di ba, gaya na nabanggit ko kanina, itong mga prank content on television, no, matagal na, pero yung feedback ng audience, ang tagal-tagal. Merong binatong, sabihin natin, no, off-color joke si Joey De Leon back in the 90s, back in the 2000s. Paano magre-react yung tao doon kaagad? Hindi, no? Parang siguro word of mouth, ano pa naman ba kagawin? But kayong dalawa lang na magkaibigan. Pero ngayon, iba na, no? Because you post your content on social media, right there and then makakapag-comment na kaagad yung mga tao. May narrative na kaagad yan. No? Na dati hindi possible. Siguro susulatan mo yung network kung saan lumabas yung show. No? But now, the feedback is immediate. Wala nang barriers yan. And so, mas nakakaroon tayo ng awareness ngayon na kung ano yung dapat, ano yung hindi. Even without a formal structure saying that. No? Na wala namang talagang code of ethics nga dito sa Pilipinas. Pero may guidelines yung platform, yung Facebook, yung TikTok, ganyan. So, at saka yung mga netizens, meron na rin tayong awareness na kagaya no, if you remember, nung April 1, na, di ba, in the days leading up to that, may mga nagpo-post on social media, let's not joke about these things, no? Having chronic diseases, having, being pregnant, yung mga ganyan, no? Na maganda, mas nagiging vigilant yung audience. So, I think, yung prank, siguro as a type of content, as a genre, magpapatuloy. I agree with you, no, na posibleng makakaroon na ng mga bago, no, yung mga next generation of comedians, ganyan. But yung guardrail siguro ay mas nandiyan na. Right, no? right. Mas nandiyan na. At saka, siguro masasabi naman natin na bibihira naman yung mga off-color, I think. Kasi talagang bagong forms na, malamang ng bagong pranks forms yung mga na. yan. Or baka mas, mas maging malaking platform pa. O, di ba yung joking about 1-6 wallet? Yeah. Ang lumanan yan eh, di ba? Pwede mo iba naman. Correct, No, correct. Suicide So, jokes, lalong hindi maganda. Right. No, but- So, Sir Mark and Lucio, no? Nahihirapan ako kasi sir ko siya, tapos binoboss kita. So parang, my Lucio God. na lang po, Lucio. So, siguro ano na lang ang advice ninyo? Siguro I'll start with you, Sir Mark or Advice, Mark. yes. Na both to the audience and to the creators themselves about not only just the prank culture, but social media itself. Siguro number one, we have to understand the permanence, no, of the content. Na kahit na sabihin mo na 1 week lang naman yan, pero most likely, meron nakapag-download niyan, meron nakapag-record somewhere Right, niyan, right. no? Meron nakapag-screenshot. So it stays there. So that should give us pause on what to post. Yes. No? And then also the clear understanding that we have an audience na very diverse, as young as ideally, di ba, dapat kapag may age limit ng Facebook, di ba, dapat kapag 13 Ako, 6 yata. years old bago binigyan ng phone. Di ba 13, dapat hindi ka pa pwede sa Facebook. Paano kaya kung 6 years old yung makapanood? Eh, nagpe-Facebook na yung mga bata, di ba? So, we have to be mindful of that. And then also, yung location ng prank, the nature of the prank, na titignan din natin na baka meron bang posibleng mawalan ng trabaho dahil dito. Nabawa yung nakwento ni boss kanina, yung manong na nagbebenta ng phone. No? Paano kaya yun? Diba? Na-feature siya doon, biglaan. Hala, diba? Hala, you're not doing your job, baka ma-fire ka, di ba? Yung mga ganyan. Or what if nandyan yung nature din, Right. paano kung matanda, senior citizen, may heart ailment. So, we have to be aware of that. And then, siguro, constant brainstorming lang talaga, no, ng content, I think, good and well. Lucio, ikaw naman, in response siguro, or addition na lang din sa nabanggit niya. Sa mga kapwa ko content creators dyan, ano lang naman ang masasuggest ko sa kanila is paghusayan pa nila. Siyempre, galingan parehas nyo. kami ng magkakaibigan kami, pero siyempre, magkakalaban kami sa views. So kung Correct. gagalingan nila, huwag kayong magalala, mas gagalingan ko pa. Yun ang mababayo ko sa nila. Pero sa audience naman, para sa akin sa mga audience, minsan, lalo na sa mga kapwa Pilipino ko dyan, huwag kayong masyadong seryoso sa buhay. Yan. Maging masaya lang tayo. Minsan kasi masyado na tayong affected sa mga nakikita natin sa social media. So minsan, like what I said, sabi ni Sir, yun nga, nagagaya na siya ng mga bata, pwedeng magaya ng mga bata. Ang akin dito is parang entertainment lang to. Para lang tong TV. Di ba? Parang kung may kontrabida dun sa TV, di mo naman ginagaya yun eh. Pero di ba naiinis ka sa kanya? Pero hindi mo siya ginagaya. Same as social media. Kung nakakainis kami, nakakatawa kami, yun. Pero lagi niyong tandaan, behind the camera, iba kami. Tao pa rin Tao sila. pa rin kami. Correct. Yan. So, wag nila,
Ayun, yun. Kinabahan na po siya kasi gagawa pa siya ng prank. Pero Yes. Lucio and Mark, syempre, as a platform, no? Ano ang inyong mga social media accounts so they can follow you and converse Plug with nyo you? na. Baka It's your time. may mga ano tayo dyan, mga idols na kayo at maaaring may mga bashers din tayo. Yeah, so sure. yes, go! Sure. Okay, yan, please follow me at Filipino Scribe on Twitter, Facebook, and saan pa ba ako? Instagram. Yan. Yan, Thank ayun. you. And also FilipinoScribe.com, my blog. Lucio, yes. No need Sa for akin man, introduction. Boss Lucio lang. Boss Lucio sa lahat ng social media. Pero kung gusto niyo rin ng mga iba pang mga content, like nga yung sinabi ko kanina na gusto niyo ng seryoso, so Boss Lucio pa rin yun. Yan, search nyo lang Boss Lucio sa Google para mas madali na. Lalabas Right, nila lahat. right. And sa mga basher ko dyan, huwag kayong mag-alala, papansinin ko rin kayo. Yan. Oo. Message nyo lang po siya kung gusto nyo ma-feature sa mga ano niya, content Collab. niya. Yes. So once again, maraming salamat, no? Yan, thank you, Boss Lucio, Sir Mark, sa inyong mga naging insights na nabanggit sa amin kanina. And it's such a holistic view, no? Kasi syempre, iba yung feeling ng ikaw yung gumagawa ng content. Iba rin yung feeling ng ikaw yung nakakapanood at ano rin yung sentimento ng mga nakakapanood Yes, doon sa tama. mga content ninyo. But again, ang sinasabi lang naman natin sa both audience and content creator, syempre share and empathy. Kindness pa rin, di ba? Kung ano man yung pinapakita natin sa labas, ng uri ng respeto at syempre no, yung pagpapakitang tao din, o pakikisama din no, dun sa mga nasa both digital and offline na landscape natin. Dapat ganun din yung ine-extend nating respect. And in pranks, dapat maging mas matalino tayo. Yun lang, no? Huwag maging masyadong seryoso. Yes. But at the same time, let's be responsible and accountable for what we show online. And syempre, maraming salamat sa inyo dalawa. Marami kaming natutunan na fresh knowledge galing dyan sa social media and sa pranking culture. And with that, sa About Usapin, sa About Issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil ang opinion ninyo'y mahalaga. Kaya naman sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, Schoolmates, may pakialam ka! Sigaw ang tila